Hi, Miss Pokwa! Hello! Welcome to the GMA Pinoy TV Podcast. Ayan. Isang karangalan na nandito ko ngayon. Hi! Okay. Kumusta ang naging experience mo sa Stars on the Floor? Ay, Day. Akala ko ang galing ko na sumayaw. Pero nung nakita ko sila, Diyos ko, Day, hindi lang paghanga yung naramdaman ko, kung hindi, alam mo yung para bang mas umano ko na dapat siguro yung mga talent natin ngayon, no, sa henerasyon ngayon, iano natin sila pa. Kasi itong mga batang to, itong batch na to, nakita ko yung pagod nila eh. Nakita ko yung pagsupursig yun nila na hindi basta-basta yung pinagdaanan. Pero, nakita mo naman ang resulta ngayon. Ang gagaling nila. Nuknukan ang huhusay nila. Kaya natin gawin yan para sa mga next generation, di ba? Sabi nga ni Glyza, may nabasa ko na ang na-appreciate niya yung process. Yes. Yung pag-prepare. Yung process, yung determination, wow. At saka yung, ang tawag dito, yung kanilang disiplina. Disiplina. Favorite moment sa show? Pag on-cam, alam mo yung mga outfit ko doon, di ba, yung mga ginagawa ko. Favorite moment ko doon, yung kapag naloloka sila, sino ka naman ngayon? Tapos tatawa na ng tawa si Marian tsaka si Aiden, hindi na makapagsalita. Pag off-cam, yung aming banding sa dressing room. Of course, ano yun? Si Marian, patatabain ka niyan. Grabe siya upakain, Day. Sila ni Alden, grabe. Akala mo wala nang mangyayaring taping sa mga susunod na linggo. Yun. And of course, favorite moment ko din, kapag yung nakikita ko yung aming mga stars on the floor, alam mo yung naiiyak sila sa kanilang na-achieve nung gabing yun, dahil tears of joy, kumbaga. At inaabangan nyo rin eh. Oo, talagang linggo-linggo nito ngayon. Mga ganun. Nung nasa Stars on the Floor ka, naaalala mo ba yung mga panahon na nagtrabaho ka overseas? Oo naman, kasi choreographer ako sa Japan eh. For 2 years, yun ang trabaho ko. Choreographer ako. Ang lang doon, ang challenge ko sa trabaho ko noon, sa loob ng 1 buwan, palit ka ng palit ng lineup ng sayaw. So, kailangan laging fresh yung utak mo. Nakakapagod, di ba? Kailangan, palit ka ng dosing sayaw. Yung dosing sayaw na yun, papalitan mo yun in 1 month time. Maisip ka na naman. So, 2 weeks pa lang ako nakakagawa ng bago, nag-iisip na ako ng para sa next month. Ganon yung pressure. Then yung mga costume namin, kailangan gagawa ka ng bagong lineup ng costume. Or ginagawa namin, nagre-recycle kami. Yan, ganon. Ano ang mga challenges sa pagiging isang overseas Filipino? Well, unang-una, syempre, yung sakripisyo mo na mamalayo ka sa pamilya mo. Yun eh. Di ba? Itas yung culture, hindi mo alam kung yung naghihintay sa'yo doon. Di ba? Mag-a-adjust ka talaga and re-respetuhin mo kung ano yung culture ng pupuntahan mong bansa. Yun, isa yun. Then yung language barrier. Siyempre, di ba? Hindi ka naman agad-agad pumunta doon, ang galing-galing mo na mag-Japanese. Di ba? Mag-aaral ka talaga. Kailangan mo talaga mag-aral. Paano mo hinarap yung mga challenges? I'm sure nahuhomesick ka rin noon. Oo naman. Isipin mo lang kasi yung mga taong umaasa sa'yo. Di ba? Yung pangarap mo para sa pamilya mo, kung ano yung gusto mo para sa kanila, lahat yun malalampasan mo yung mga challenges na yan. Ano ang usually ginagawa ni Mamang panahon na nag-overseas Filipino ka pa, nung nagtatrabaho ka doon? Sa apartment namin, meron kaming 12 kaming mga girls. 12? 12. Oh. So, sa 12 na yon, laging klaro sa kanilang lahat, sa kusina ako. Ako ang tagaluto, ako ang tagapalengke. Bahala kayo sa linis, kanya-kanya kaming laba doon eh. Basta sa kusina, akin yan. Huwag kayong makailam. Kasi gusto kong kumain ng masarap. Kasi pag sila pinabayaan mo, lutong bara-bara, gara-gara. Hindi pwede, nagtatrabaho tayo eh, di ba? Nagtatrabaho tayo, nagpapagod tayo, kailangan natin kumain ng masarap. So, para walang problema, ako na sa kusina, ako ang mamamalengke, walang gara-gara. Tapos, pag mamamalengke ako, syempre, segue na ako, tatawag na ako sa pamilya ko, gano'n. Basta kayo dyan, here, gano'n. So, dati pa lang mahilig ka na magluto? Yung talagang ko, ayoko mamalansya, ayoko maglaba. Gusto ko magluto lang. Pero linis ang bahay, carry ko yan. Paano nag-iba o paano nabago yung buhay mo nung nagtrabaho ka abroad? Unang-unang abroad ko kasi, 1990, wala pa akong anak. Wala pa akong anak noon.
So, isa lang akong anak na nangangarap na mabigyan, ito baka matawa kayo, mabigyan ko lang ng magandang TV. Oo, kasi pamilya ko. oo. Kasi wala talaga kami. Yung bahay namin, tadya ka mo yung mga hiwa-hiwalay na yung anay eh. So, gusto ko lang magkaroon kami ng TV kasi nakikipanood kami sa kapitbahay. So, sabi ko, pag nakapag-Japan ako, wala ako ng TV. Sinasaraduhan nyo kami, ha? Grabe kayo! Diba? So, kaya nung unang-unang sweldo ko nung nag-Japan ako, pinadala ko yun, binigyan ng TV. Ngayon. Tapos, and then, yung mga kapatid ko, napag-aral ko yung mga mas bata sa akin, nakapag-support ako sa kanila. Nung sumunod, nagkaanak na ako, ganyan. Nabago din yung takbo ng buhay mo kasi may mga iba na ang priority naman. Oo. So, yung sa pamilya mo, yung sa mga nanay mo, sa mga kapatid mo, medyo babawas-bawas ka na. Kasi may anak ka na eh, di ba? Kasi iba na yung homesick, triple. Di ba? Dati homesick mo lang, namimiss mo nanay mo, yung kulitan yung magkakapatid. Ngayon, yung anak mo, lagi ka mag-aalala. Kung anak ko, okay ba siya? Ganito, kumakain kaya sa tamang sana hindi nagkakasakit. Ganun. Hanggang kailan ka nagtrabaho abroad bago mo na-decide na bumalik? 1998. From 1990 to 1998. Yung huling biyahe ko was in Abu Dhabi. Yun yung 1998. Sabi ko, that's the time na namatay yung anak kong lalaki because of brain tumor. Na wala ako sa tabi niya. So, can you imagine yung panahon na kailangan ng bata nandun ka sa tabi, hindi ka makauwi kasi kailangan mo ng pera pampadala, pampagamot niya. Diba? And the ending, hindi kinaya ng bata yung proseso. Iniwan din niya kami. Kumbaga, pinahiram lang siya sa akin ni God ng 5 years. 5.5 years pinahiram siya sa akin ni God. Sa loob ng 5.5 na yon, alam mo yun, I'm so happy and grateful na nabigyan ako ng anak na lalaki na matalino, no? Siyempre yung una masakit talaga, masakit yung pagkakawala ng anak ko. Pero ngayon, naisip ko, I have a guardian angel. Diba? Meron akong isang anghel. At saka you gave him a fighting chance. Kasi kung hindi, mahirap magkasakit dito eh. Oo. You've been very open and honest about your life experiences. Correct. Yung mga heartaches, heartbreaks, at ang mga nangyari sa'yo, no? Yes. How do you keep going? Keep going because of my children. Yan, mga dalawa kong anak na babae. Dahil sa kanila. Diba? At saka iniisip ko yung hirap ng buhay ngayon, no? Maupo ka maghapon dito, makakadampot ka ba ng 3,000 pang grocery? Wala. So huwag kang mag-dwell sa fast. Hindi, kailangan natin kumilos, be. Kailangan mong gumalaw-galaw. Hindi ka pwedeng arte lang ng arte. Iniwan niya ako. Noong una, siguro talagang iiyak ka. Pero unti-unti, huy, sandali, ako lang ang inaasahan ng mga anak ko. Wait lang, diba? Sa dami ng pinagdaanan mo, isa lang ito sa mga challenges ng buhay. Correct. Kung isa-summarize mo ang journey ni Mamang Pokwang, ano yun? Ang journey ng buhay ko ay pure of, full of obstacles. But, sabi nga nila, at the end of the tunnel, there's a sunshine. There's a light, di ba? Parang ganun lang. Kaya dapat laban lang, di ba? Ganun yun. How do you prioritize your emotional well-being? Nung una, paano ko ba ito, parang sabi ko, kaya ko ba ito, ganyan. Hindi ako nakakatulog sa gabi, no? Nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng na parang lahat, galit ako sa tao. Parang ganon. Para bang feeling ko, pinagkakaisahan ako, yung ganon. Minsan, di ba, minsan may mga post about yung pinagdaanan namin ng ex ko, parang feeling ko, parang mas kinakampihan nyo to? Ba't parang lahat kayo kampi dyan? Tapos lumalabas ako yung bitter, ako yung, huy. Ako yung biktima dito, ako yung nanay, ako yung... Pero ba't lahat kampi doon? Yun, nakaano sa akin yun na nagkaroon ako ng anxiety, na Kasi nga, pabiktim siya. At saka ang dami nangingialam. Siyempre, mga bashers, di ba? Yung mga nagpo-post online. So, ang ginawa ko, nagpaganda ako.
nagpursigi ako sa buhay ng triple. Ang lakas ng mga paninda ko, ang fresh ka. Pero wala nakikinabang. At it's my choice naman kasi na ayoko na muna mag-love life. Tama na. Nag-iiba ang priority. Siyempre, nagiging lessons yan na you learn from those Correct. Lessons. Tama na yung minsan naging tanga ka ng 6 na taon. Tama na yon. Yung strength mo kasi kakaiba dahil sa dami ng pinagdaanan mo. Ano yung mga lesson na gusto mong matutunan ng mga anak mo? Gusto ko matutunan ng mga anak ko yung lesson na lumaban kayo. Kayong papaape. Laban. Kayong papaapak sa ano. As long as huwag din kayong mga aapak ng tao. Diba? Then, lagi lang sana na mahalin niyo muna yung sarili ninyo. Mahalin niyo muna yung sarili niyo para meron kayong ma-share sa tamang tao pag dumating yung panahon na yun. Are you close to Kanino? your daughters? Yeah, super. Super, oo. Kasi kailangan yun eh. Para ako, ang usapan namin, wala tayong secrets. No secrets. Isipin nyo, tayo lang ang magkakakampi. Sa mundong to, tayo lang ang magkakakampi. Kung magsisikretuhan pa tayo, wala. Diba? So open ka rin sa kanila, like kung anong nangyayari sa'yo, bakit you choose to be, a single mom, you choose to raise them on your own. Feeling ko kasi karapatan nila na mas makilala nila sino ba tong nanay nila. Karapatan nila yun. And karapatan nilang malaman kung ano ba talaga yung plano ko for them, sa sarili ko. Kasi kami nga lang 3 magkakakampi eh. Wala namang iba na magdadamayan kundi kami lang din eh. Anong may advice mo dun sa mga single moms? Na minsan napapagod, gusto nang sumuko. Ay nako, natural lang yung napapagod tayo mga mommies. O may mga daddies din na mga single parents, di ba? Mommies, daddies, natural lang yan napapagod tayo. Pero isipin natin, sino ba yung lakas na huhugutan natin? Yung mga anak natin. Kasi hindi naman nila ginusto kung ano yung mga pinagdaanan natin. Hindi naman nila kasalanan kung nasira yung relationship natin doon sa mga nanay, tatay nila. Hindi naman nila ginusto yun. Diba? So, yun na lang ang isipin natin. Sila yung dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw at lumalaban. Ano ang ginagawa ni Miss Pokwang para makapag-unwind? Ako pa, kasi pag wala akong trabaho, gusto ko lang talaga magluto eh. Sa bahay, yun yung magluto ko sila, tapos mag-iimbento ako ng mga bagong recipes, ganon. Or, gusto ko lagi nag-grocery kami. Ano ang specialty ni Mamang? Specialty ko siyempre yung laing. Laing, ayan. Tapos si Kalyos, yung para kay... Si Malia kasi, hindi mahirap pakainin yung anak ko. Kahit nga okra, saluyot, ginangat-ngat nun eh. Siguro sa past life niya, dati siyang kambing, so... Oh, nice. Oh, hindi siya mahirap pakainin. Hindi siya mahirap pakainin. So, I'm thankful talaga na kahit sabihin mo Amerikana, yung itsura niya, yung ugali niya, pero yung na-adapt niya talaga yung Palasang Pinoy. Oh, yan. So, kaya I'm thankful talaga ako na nagkaroon ako ng mga anak na ganyan. Kung hindi ka nasa showbiz, malamang ano ang trabaho mo ngayon? Ako, gustong-gusto ko talaga maging isang flight stewardess. Yun talaga yung pangarap ko. Yun talaga. O, since wala naman kaming perang pang-aral, hindi nga, we scary. So, naging OFW ako. Di ba? Or siguro baka ngayon, baka negosyante rin ako. Baka mayroon ako maliit na karinderya. Hindi mo masasabi, di ba? Related pa rin. Naman, oo. Related pa rin sa pagkain. What's your secret to aging gracefully? Huy! Hay! Huy! Ganun talaga, di ba? Dapat makita nila na, yun nga, sabi ko nga, hindi ka dapat na parang lulugmukin mo yung sarili mo, di ba? Kailangan, fresh. At syempre, nasa showbiz tayo, di ba? Nasa industriya tayo nang dapat, tayo, di ba? Pero pag nasa bahay ako, talagang walang, no makeup, nakaduster lang. Gusto ko yung mga sira-sira akong damit. Yung kung saan ako komportable. Tsaka dapat, yung sarili mo, hindi lang dapat yung maganda ka lang lagi, yung postura ka. Hindi, yung katawan mo. Kaya every 6 months, meron po akong regular check-up. Oh. Para sa mga anak ko. Oo. Hindi ako nagpapaganda, nagpapasexy, nagpapalusog ng para lang sa isang tao, para sa isang lalaki. Para sa mga anak ko. Ganon. Dapat lagi akong malusog. Ganon. Gusto ko, abutan ko pa yung magiging apo sa tuhod. Ganon. Mukha naman.
mahirap magpatawad. Diba? So, paano mo ginagawa yung trabaho mo na pagpapasaya sa mga manonood kung may dinadamdam ka? Sabi nga lang, hindi doon natatago sa mata. Nakikita at nakikita talaga. Pero siyempre isipin mo, binabayaran ka dahil doon eh. Obligasyon mo yun, di ba, magtrabaho ka. Yun, ganon. So, iniisip ko na lang yung aming mga monthly amortization. Diba? Tama. Oo, Kailangan mong gumalaw, diba? Oo, yung mga bayarin. Bawal mapagod. Maraming bayarin. Oo, ganon. Nag-aaral pa si Malia. O, si Malia, grade 2 pa lang si Malia. So, mahaba-habang bubunuin ko pa yan. Paano yun naisipan na mag-shows? At ang dami, ha? Shows talaga. Nagsimula kasi kami dati, yung kami lang ni Poo, yung Pukwang. No? So, since na matagal na hinto yung Pukwang, hindi namin na maigala because kasi lumabas sa mga pirated, yung Pukwang, di ba? Makaparod mo nga sa TikTok eh. Talaga itong mga pirata na to, pinapatay yung industriya eh, no? Kayo yan eh, no? No. So sabi ko, hindi namin maibalik na yung Pukwang because nakapatent yung Pukwang. May nagmamay-ari ng pangalang Pukwang. So kinausap ko si Mamo Andrew De Real ng The Library. Si Mamo Andrew kasi aming director and writer din. Mamo and si Marvin Caldito, yung stage director namin. Sabi ko, Marvin, Mamo, bakit di natin uli ibalik yung yung Pukwang? Pero di natin pwedeng gamitin. So nag-isip kami ng title. Nag-isip kami kaya, Pookie. Pookie. Sorry po. The Pookie Show. Yan. Tapos, nag-isip kami, kasi di ba dati meron kaming anong tawag dito, si Kim Idol. Mahirap palitan yung Kim Idol, mahirap na wala na kasing Kim Idol ngayon. Sabi ko din, may itong bagong sumisibol na Chad Kinis na mahusay din naman. Diba? So, sinama namin si Chad Kinis. Kaya, Pookie with Chad Kinis. Ganon. Kasi alam naman natin kung ano yung mga nangyayari sa buong mundo ngayon, no? O itawan na lang natin. Tawa na lang tayo. And of course, syempre, magdasal din tayo doon sa mga kababayan natin na may hinaharap po talaga ngayon na, alam niyo na, itong mga kalamidad na nangyayari sa bansa natin. Diba? Ipag-pray din natin sila. How different is performing here and performing abroad? Kasi magkaiba eh. Although, alam mo mga Pinoy, pero parang, di ba, parang mas sabik yung mga nasa abroad eh, no? Kasi homesick sila doon. Parang pag pumupunta kami doon, pag nakikita nila kami, parang danin daw silang umuwi. Kaya ganon. So, gano'n lang din yung crowd. Parang walang din naman yung tanggap sa amin. Kasi nga, grabe talaga yung pagkakasulat ng aming mga skit. Grabe yung mga solo namin. Diyos ko dahi, talagang... And napapanahon po yung aming mga skit. Napapanahon sa mga issue ng nangyayari. Ano pa ang hanap ng puso ni Pokwa? Ang hanap ng puso ko, ano ba? Kasi ang puso ko ngayon nakafocus sa mga anak ko eh. Focus na yung, siyempre, sa trabaho ko. Siguro, ang hanap ng puso ko ngayon is more blessings for my family. Message mo sa iyong fans all over the world. Ayan, sa ating mga taga-subaybay all over the world, sa Global Pinoy, sa bonggang-bongga, sa inyong lahat, kung nasan man kayo sulok ng mundo, please stay safe. Pray lang tayo lagi na manatili tayong ligtas para sa mga mahal natin sa buhay. Yun naman ang importante. And maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtutok, pagsubaybay po sa karir ko for 21 years. Thank you. Saan man ako napunta, nandiyan kayo lagi. Maraming salamat po. Thank you and God bless you. Thank you, Mama. Thank you. And good luck at aabangan ka namin sa lahat ng mga proyekto mo dito sa GMA. At yes, syempre, salamat. ang iyong mga show sa GMA Pinoy TV. Langganang may tato.